Laptop. Ba yan? Dali guys yung laptop ko eh. Mag-open ka. Naku. Bakit hindi siya nag-open? What happened to my laptop? Hindi siya nag-open. Yan, mamaya na nga yan. Hindi nag-open yung laptop ko. Maya na yan. So, hello po, hello. So, same routine. Bago po tayo mag-start, tayo po muna ay ano tawag dito? Tayo po muna ay mag-share, no? Mag-share po muna tayo ng ating video sa ating pong mga sa ating pong 5 groups at saka sa ating pong ano bang tawag dito? News feed, no? Okay. Sandali guys, share lang tayo sa ating news feed para meron din pong makadinig, no? Sa atin pong usapan, no? Ngayong araw na to. Okay. Sandali lang. Yan. Dali po share lang po natin sa ating newsfeed. Yan. So pag-uusapan nga po natin itong si VP Sara Duterte, napakagaling mag-gaslight. Gaslighter talaga, no? Siya talaga ay isang gaslighter. Gaslighter. Puro gaslight ang ginagawa niya. Wala na siyang ginawang matino, kundi puro kalokohan, no? Okay. Tapos share naman tayo sa ating group. 5 lang guys, Hello! Hello po, Ark. Salamat sa panonood. Aida Palencia, salamat po. Hi. Yan. So, yan. Share lang po tayo, Okay. 3 na lang po. 1, 2, and 3. Okay. So, okay na. Yan. So, okay na guys. Tayo na po ay mag-start. Okay. Start na tayo. Yan. So, start na po tayo. Okay. So, eto na nga po mga kaibigan. Kamusta na po kayo? No? Ako po muli si Admin Rich. So, tayo po muli ngayon mga kaibigan ay naka-live, no? Live po tayo. Good morning po, Hakim Monong Giring. Yan. Salamat po sa panonood, Hakim Monong Giring. Salamat po, no? Okay. So, tayo po ngayon ay live. Ang kakainis itong nawala kasi yung ano nito eh. Yung pang-magnet eh. Pang-magnet. Yan tuloy. Yan gagawin ko dito. Yan. Ganun na lang. Ito na lang. Ito. Yan. Ito na lang. Lagay ko na lang dito. Wala kasing pang-magnet niya guys. So, imbis na dalawa yung aking mic, isa na lang tuloy yung nagagamit ko. Yan. Okay, so meron tayong kaso kumakalugpang. Baka maingay siya, no? So, ganyan na nga lang. Okay, ganyan na lang. So, ayan na nga mga kaibigan, no? Ito pong si VP Sara Duterte ay napakalaking gaslighter. Gaslighter talaga siya, guys, no? Siya po ay isang napakalaking sinungaling. Sinungaling talaga siya. Love more. Good morning din sa iyo. Love more. Salamat po sa pag-drop by dito sa ating
channel, no? Salamat po. Sandali. Parang gusto ko minom ng tubig. Nag-breakfast ako, nagkape, pero hindi pala ako uminom ng tubig. Yan. Okay po, no? So, start na po tayo. Yan na nga, itong si VP Sara Duterte, super grabe mga kaibigan, no? Super si VP Sara Duterte ay sinungaling gaslighter. Bernie Sinugpang, yan ka na naman ate. Opo, nandito na naman tayo, no? Yan. So, napakasinungaling po, no, ni Sara Duterte. So, papanood, yan po, isa po yan sa ating, no, topic natin, yung kanyang kasinungalingan. Grabe. Napakasinungaling, no? Talagang puro kasinungalingan. Okay. Ang sabi po kasi, no, ni Inday Lustay. Ito pong sabi ni Inday Lustay, ha, mga kaibigan, ha. Sabi po ni Inday Lustay, ay wala naman daw nagpapa-BBM resign. Hindi naman daw sila nagpapa-BBM resign. Hindi naman daw sila gumagawa ng distab, no? Hindi daw nila ginagawa yan. Wala daw silang BBM resign, wala daw silang ginagawa na mga destabilization. Wala daw silang ginagawang ganon. O, kita nyo kung gaano siya kasinungaling, kung gaano siya kagaling mag-gaslight. At alam niyo ba, mga guys, no, kanyang pinagbintangan ang Makabayan Black. Ang Makabayan Black lang daw ang gustong magpatalsik kay PBBM. Wala daw silang ginagawang destabilization, wala daw silang ginagawang pagpaparesign kay PBBM. Wala daw. O, diba? Ang laking sinungaling, no? Napakasinungaling. Parang katulad din yan ng bloodbath. I want a bloodbath. Pagkatapos, pumunta ng Supreme Court, pinadeklara na unconstitutional yung kanyang impeachment trial. Parang ganyan lang yan eh. Sinungaling. Sanay na si Sara Duterte magsinungaling. Nandyan nananalaytay sa kanyang dugo ang dugong sinungaling. Ang sinungaling ang sinungaling ay magnanakaw din. Ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Kaya naman pala, magnanakaw siya kasi sinungaling siya. O, di ba? O. Sinungaling, gaslighter, ang bugok. Di ba? O. Hindi niyo ba narinig yung yung kanyang press con? Hindi naman daw nila pinapabagsak si PBBM. Hindi naman daw nila pinapaalis. Wala naman daw silang distab. Malinaw naman na tuwing sila'y nagrarally, yung kanilang mga maisog rally, merong mga BBM resign. Malinaw naman yung ginagawa niyang pagpunta sa iba-ibang bansa. Pakinggan niyo nga yung sinasabi niya, di ba? Puro pagpaparesign, pagpapabagsak sa Pangulo natin. At yung September 21, no? September 21, yun yung malakihang rally ng mga legit, no? Take note, ng mga legit na mga grupo na anti-corruption. Pero hindi sila nananawagan na pababain si PBBM. Di ba? Nung September 21, hinijack nila yung rally ng mga legit na mga grupo. Nakisali sila. Naakala nila, papababa nila si PBBM. Doon, nakisali sila doon. Kaya nga, di ba, nag-victory party sila sa Davao City. Nag-ihaw ng 100 cattle. Biruin mo ha, 100 cattle. Sinacrifice, Thanksgiving ceremony nila para sa kanilang victory party dahil si Sara Duterte na daw ang uupo.
Oh, anong nangyari? Bigo. Isang malaking bigo. Si Sara Duterte, puro kabiguan ang kanyang nakukuha. Loser! Loser! Yan ang inyong vice presidente. Loser! Diba? Loser! Loser! Yan ang vice presidente nyo. Pabagsak ng pabagsak sa aming Pangulo, kay PBBM pagkatapos ngayon manggagaslight. Hindi daw siya, sabi niya mga kaibigan hindi daw sila nagpapabagsak kay PBBM. Hindi daw sila nagpaparesign kay PBBM. Yung Makabayan Black daw. Sanay na sanay ang mga Duterte na magsinungaling. Sa kanila, ang pagsisinungaling ay para ka lang humihinga. Kapag hindi sila nagsinungaling, baka bukas wala na silang buhay. Ganyan ang pagsisinungaling sa mga Duterte. Para lang silang humihinga. Pag hindi sila nagsinungaling, tigok na sila, sigurado. Ganyan ang mga Duterte. Sanay na sanay sila magsinungaling. Mga gaslighter, ang mga bugok na mga loser. Diba? Sinungaling. Diba, nagpanting ang tenga ko nung narinig ko yung kanyang press con kahapon na hindi naman daw sila nagpapabagsak kay PBBM. Na hindi daw nila iniisip yung pagpapababa kay PBBM. My goodness! Nagkakagalain na nga yung boses niya sa kakasigaw, sa dahig, sa puro paninira, at pagsasabi na patalsikin na si PBBM. Pati si Harry Roque, halos na puputulan na ng ugat sa kakasabi na BBM resign. My goodness! Tapos yung kanyang mga kasama, mga Dutertards, di ba? Itong October, nandun sila, with Kiko, si Miao Miao. Anong ginawa? Si Jimmy Bondok, nakakaawa tingnan. Naghahanap si Jimmy Bondok. Nasaan ba to? Naku, inindyan yata ako ng mga DDS. Naku, may rally pa ba? Wala kasi kayong tao. Wala kayong tao. Meron lang kayo troll farms. Malakas lang kayo sa social media kasi marami kayong pambayad. Troll farms. Kasama nyo pa ang China. Di ba? Katulad na lang ngayon, dito sa YouTube ko. Daming nagko-comment, DDS. Troll. Troll farms. Mga troll kayo. Hindi naman kayo toong tao. Yung isang tao sa inyo, 20 ang account, yung iba pang 100. Tapos may galing pag China. Sabay-sabayan. Trolling. Wala kayong totoong tao. Wala kayong tunay na tao. Kaya kahit anong gawin yung manawagan ng people power, kahit na umabot na kayo ng 100 years old, wala talaga kayong people. Kahit maglumpasay kayo sa daan para manawagan ng people power, hindi kayo makakatawag ng maraming tao dahil wala kayong people. Sa totoo lang. Diba? Sa totoo lang, mga kaibigan, grabe ang pagka-gaslight ni Sara Duterte. Sinungaling talaga. Grabe. Biruin mo, yung Makabayan Black pa ang tinuro, Grabe. Grabe si Sara, no? Kaya pala mga sinungaling din. Mga sinungaling din yung mga yung kanyang mga ay sinungaling din. Kasi sinungaling kasi si Sara Yan. Ganyan talaga. Pag sinungaling ang sinuportahan mo, sinungaling din talaga.
yung mga sumusunod, no? Yung mga tagasunod. Dali ah. Wait lang. Waiting bago. Dali, meron lang akong ano. Bilhin. Yan. Wait lang. Nakakainis kasi yung Facebook ko eh. Kapag nag-upload ako ng video, pag nag-upload ako ng video, nag-upload ako limbawa ng video na 30 minutes. Pagkatapos nag-automatic siya ng reels. Ang dami, part 1, part 2, may part 100 pa. Nag-automatic yung paggawa ng reels. Kapag ganito kasi, hindi naman hindi siya hindi maganda ang pagkakakat. Kasi automatic eh. Kumbaga, minsan walang sense yung Kasi basta lang nag-cut na wala namang yan. So, aaralin ko pa kung paano ito i-off, itong automatic na reels. Basta once na nag-upload ako ng video, nag-automatic na yung reels, no? So, aaralin ko pa kung paano siya ma-off, no? Kasi alam ko na off ito yung automatic reels. Yan. At saka parang ang pangit kasi tingnan kasi pagtingin ko naku puro ang dami ko agad post sa isang araw. Dahil nag-automatic yung video, nag-automatic na nagkakaroon ng reels, no? Kinakat niya. Bawa ang video mo ay mahaba, 1 oras. Ang daming reels nun. Umaabot ng mga 500 yun, 500 reels. So, ang pangit minsan kapag ako ay magsisearch, hindi ko na makita yung mga video kasi sa sobrang dami ng reels. Kaya, gusto kong tanggalin to. Pag-aaralan ko to kung paano siya, siguro mamaya na lang, no? Kung paano siya ma-off. Yan. Pangit kasi kapag Yan, saglit Okay. Salamat sa pagiging totoo. Hey, Lu Gomekowa. Yan. Yan. Salamat din po sa inyo. Okay. Okay. Yan. Yan. So, tapos mga kaibigan, doon sa press ko niya, mga guys, talagang siya, hindi siya guys, yung grabe pag nagsalita siya, parang lutang na lutang, mga kaibigan, as in, lutang na lutang. Pagkatapos, hindi mo maintindihan guys, kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Possess kasi siya guys possess, no? Possess na siya ng masamang espiritu, no? Kailangan niya talaga ng deliverance. Kailangan niyang ma-deliver from the power of darkness. Kasi possess na talaga siya guys. Iba talaga, mga kaibigan, no? Sabi ko nga sa inyo, mga ganyan tao, yan yung magugulat ka na lang, baka mamaya ma-exorcist, no? Saniba na talaga ng diablo kasi talagang nandun na yung demon sa buhay niya, guys, no? Nasa buhay na, no, ng vice presidente ang demonyo. Talagang possessed na siya. Under the bondage, no, of the devil. Andun na talaga, mga kaibigan. Ang daming manifestation, guys, no? So talagang talagang possessed na talaga siya, guys, no? So eto guys, itong ginawang ito ni Sara Duterte, no, na super panggagaslight, no, na sinasabi nga niya dito na hindi naman daw siya, wala daw silang sabi niya, I never said Marcos resign, no?
So wala daw, hindi daw siya nagsasabi ng Marcos resign. Eh mga kaibigan, kitang-kita naman natin yung mga sinabi niya sa dahig, di ba, na Marcos resign. Guys, hindi naman tayo mga bugok eh. No? Ang mga bugok lang naman ay mga DDS na kahit na nakikita nila at kahit alam nila na sa bawat meeting nila ay pinaparesign nila si PBBM, pero pinapaniwalaan nila yung panggagaslight ni Sara sa kanila. Ganon kasi kabugok ang mga DDS. Ganon sila katanga na mga mal-edukado, na mga bugok na mga mal-edukado na kung ano lang i-feed sa kanila ng kanilang vice presidente ay kanilang tatanggapin. Di ba? Yan sila mga kaibigan, no? Mga bugok, mga mal-edukado, no? Joanne Bermudez, si Digonggong, nagpapatay lang ng maraming tao. Kaya nga nakakulong ngayon, 7 months na. Tumpak, no? Tumpak kayo dyan. Tama. Carmelita Torrejos, ang mga kinukuda ni Sara Mao para lang sa mga uto-uto na DDS. Tumpak sa mga uto-uto lang na DDS. Correct kayo dyan, no? Tama. Yan. Yan. So yan mga kaibigan, no? Sabi niya, Sara Duterte, I never said Marcos resign. Pero nakita naman natin, puro PBBM resign ang kanilang mga rally at ang kanilang mga meetings sa The Hague. So gaslighter talaga siya, guys, no? Tapos sabi pa niyo, pinapag-drug test lang umano at hindi pinagbibitaw si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. O guys, sino ba ang dapat na ipa-drug test? Dapat yung mga kapatid niya. Baka nga siya dapat na rin magpa-drug test kasi mukhang lutang na lutang eh. Mukhang wala na siya sa earth eh. Diba? Look who's talking. Oh. Just lately guys, no, na nakita niyo yung sinabi ng mayor ng Cagayan de Oro na maging aware daw, no? Mayor ng Cagayan de Oro. Ito sinabi ng mayor ng Cagayan de Oro to. Na ito, si Mayor Clarex Uy, Mayor of Cagayan de Oro. Sabi niya, na kaibigan, Mayor Clarex Uy, winarningan ang Cebu, no? Winarningan ang Cebu bound Uy warns Cebu bound to Davao trucks maybe carrying drugs from Duterte's network. Yung mga, ito mga guys, from the people of Davao City. Ito, diba? Yung mga truck na yan na mga, nakalagay from the people of Davao City. So, ito yung warning ni Mayor Clarix Uy na i-check daw. I-check. Kasi meron daw siyang natanggap na report na it might be carrying na mga pinagbabawal na mga substances galing daw from Duterte's network. So meaning to say, taga Mindanao yan kahit siya taga Mindanao ay alam pala niya kung ano yung network ng mga Dutertes. Taga Mindanao yan, Cagayan de Oro. Taga dyan kami. Natira kami dyan. Diba? Natira kami dyan, guys. At yung isa kong kapatid, dyan pinanganak. Yung isa kong kapatid sa Digos, Davao. Ako naman, doon sa town ng Misamis Oriental. Baryo ng Misamis Oriental. Hindi ko nasasabihin yung baryo kasi maliit lang siya. At lahat ng tao doon magkakilala. Baka mamaya targetin ako ng mga DDS at tsugihin ako doon, di ba? So hindi ko nasasabihin kung anong baryo yun.
Maliit lang yung baryo namin. Misamis Oriental siya. Maliit lang yung baryo namin. Doon ako pinanganak. Yung isa kong kapatid sa Digos, Davao. Yung isa kong kapatid sa Cagayan de Oro. So mga kaibigan, taga Mindanao mismo to ha. Alam niya ang drug network ng mga Duterte. At winawarningan niya ang mga tao sa Cebu na maari daw, no? Kasi merong nag-warning din sa kanya na maari daw ito ay naglalaman, no? Or gawing way para malaya na mai-transport ang mga illegal na mga substances from Davao to Cebu. Kasi kayo so magtataka ka eh. Saan ka nakakita? Nakita niyo ba yung mga truck ng DSWD? Yung mga truck ng national government na kapag nagdadala sila ng relief goods, di ba nakikita pa yung mga relief goods? Pero ito guys, balot na balot. Parang may tinatago. Di ba? Balot na balot. Parang may tinatago. Tapos, nitong itong linggo lang, no? Itong week na to. Yung barangay chairman, Davao City, nahuli. Dali tingnan ko akong kung na-post ko ba. Nahuli guys. Milyones. Davao City, barangay chairman. Tingnan mo yan. Grabe. Grabe guys ang pasahan ngayon ng mga illegal na substance sa Davao. Hindi nawawala guys. Paano mawawala? Nandun yung network nila. Nandun yung labas-masok, yung mga kontrabando galing China. Paano mawawala yan? Kung yung mga namumuno mismo doon, ayun ang mga sangkot. Kaya nga nakakatawa. Nakakatawa si Sara Duterte na patay ang sabi niya, ipa-hair follicle test si Marcos. My God! My God! Puro lang gano'n, no? Pati nga yung mga nagsasabi na, ay bangag yan, puro gano'n. Pero sa pamilya nila, ang daming ebidensya, kitang-kita. Pulong Duterte nga lang eh. Likuran niya, tato, hindi nga pinapakita until now. Anong sabi ni Trillanes? International intelligence or CIA, no? CIA yata yun, no? Sa kanya, nagbigay ng information. Yung likuran daw ni Pulong, nandyan daw yung logo. Kumbaga, trademark ng mafia. International syndicate. Diba? Kahit anong gawin kay Pulong, ayaw niyang ipakita ang tattoo niya. Tapos ano pa? Kita niyo naman siguro, yung video na kumalat, no? May hawak na patalin. Pagkatapos, ginanon-ganon sa bugaw. Ginanon-ganon ang ulo, na parang demonyo. Sabi nga nung babae na witness ang tingin daw niya kay Pulong, demonyo. Diba? Tapos sayaw-sayaw siya, nandun yung babae. Maya-maya, pinagtutuka yung babae. Sino ngayon ng mga bangag? Kayo! Ang daming naglalabasan. Ang mga ebidensya na bangag kayo. Ang pamilya nyo. Yung kapatid mo naman na mayor ngayon ng Davao, baste. Ganon din. May naglalabasan din ng mga video. Na bangag.
Tapos yung kanyang partner for 9 months. Yung partner niya na si Adarna for 9 months. Umamin, Philippine Television, sa interview sa kanya ni Mo Twister, na lahat daw ginamit niya. Lahat daw ginamit niya. Shabu, cocaine, heroin, champagne, everything. Oh. Tapos live-in sila ni Baste, 9 months. Expected mo na ako anong ginawa nila sa 9 months. Tapos si PBBM, ang sasabihin niya mag-drug test. Are you okay? Okay lang kayo? Kahit nga yung mga galit kay PBBM na dilaw si Nikki Cositeng na nagsasabing bangag daw si PBBM, lagi daw ano. Kahit nga siya, wala siyang mapakitang ebidensya. Kahit nga yung ginawa yung whistleblower na, ano ba yun, si Makati? Na Betka? Yung Betka ng ano? Alam niyo na yun. Si Makati na Betka. Ginawa yung whistleblower daw na nakita daw niya, sina F. Elisa, sina PBBM, na nagaganon daw, inalok pa daw siya. Tapos nandun daw, nasa USB daw lahat. Hanggang ngayon, wala yung USB. Pinaniwalaan na naman ng mga DDS sa mga bugok. Biruin mo ha, tingnan mo ha. Sabi niya, nandun daw siya sa bahay, no, ni na F. Elisa, tapos daw, nagaganon daw. Pagkatapos daw, inalok daw siya, ganun, inalok daw siya ni F. Elisa, sabi daw niya, ayaw niya. Pagkatapos, how come na nasa USB niya? Halatang bugok no? Ibig mo ba sabihin, habang ginagawa yun, habang naggagawa yun, may hawak-hawak kang, let's say, camera, tapos naggaganong-ganong ka? My God! Kaya pala hanggang ngayon, walang mapakita ang USB. Kasi puro kasinungalingan. Tapos gumawa pa sila ng whistleblower daw, Morales. Ayun, contempt. Na-contempt dahil sa kasinungalingan. So lahat na lang naman mga pinagbibintang nyo kay PBBM, lahat na lang, hair follicle test, kayo dapat ang nagpapagawa niyan. Ipa-hair follicle test mo yung mga ano mo, yung mga kapatid mo. At dapat dapat yung surprise para hindi makapag-ready. Surprise dapat para hindi makapag-ready. Di ba? 37 employee, Davao City. Bangag. Na-discovery, mga bangag, 37 employee ng Davao City. So kung meron man dito dapat drug test, kayo yun. Kasi nasa inyo nagtuturo ang mga ebidensya. Ni isang ebidensya, wala kayong maipakita na si PBBM ay bangag. Ang sinasabi niyo lang, kasi ngiwi. Hello? Merong dahilan ang pagngiwi ng bibig ng isang tao. Tingnan niyo yung ngipin ni PBBM. Kahit nung bata pa siya, tabingi ang ngipin niya. At nung tumanda na siya, siyempre 67 years old na siya, nadideform na yan at nag-iiba na rin. Kaya ngumingiwi ang isang tao. Hindi dahil sa bangag. At isa pa kung titingnan ko sino mga bangag, sa inyo lahat ang tituro talaga Mga killer, mamatay tao, mga bastos. Yun ang mga bangag, mga walang pasensya, nang bubugbog, nag-hire ng assassin. Yun ang mga bangag, iba-iba asawa.
may mga girlfriend, may mga kabit. Oh, yan ang mga bangag. Di ba? Oh. Kapag maglalabasan tayo dito ng PAX, wala kayong panama sa akin. Kasi ako, totoo mga sinasabi ko. Wala kayong panama sa akin. Diba? Yan ang katotohanan. Kaya sorry na lang kayo, no? Sorry na lang kayo. Diba? Yan, okay. Pagkatapos, walang papel, mga DDS. Puro kasinungalingan na lang gagawin. Correct, tama po kayo dyan. Wala silang papel, kundi puro kasinungalingan. Tumpak po kayo. No? Correct po kayo. Yan. So, yan ang guys, no? Ay, nako. Nakakatawa talaga ito mga DDS. Ay. Nakakatawa. Nakakatawa sila. Yan. Nakakatawa ang mga DDS. Yan. So, ang sabi pa ni, ni Sara Duterte guys sabi pa niya, mga kasinungalingan niya, wala daw nagagawa si PBBM, yan. Lumalakas daw yung panawagan ng tao na mag-resign kasi wala daw nagagawa. Lumalakas ang panawagan ng tao, mag-resign? Are you sure? Kaya naman pala binubuli yung mga kasamahan mo nung pumunta sila sa EDSA Shrine. At kaya naman pala yung mga Gen Z, galit na galit din sa mga DDS at may nag-away pa, may mga nag-away pa nga. Diba? Tapos humisigaw yung mga, kumakanta yung mga Gen Z, Sara, Sara, magnanakaw. Sara, Sara, magnanakaw. Sandali, pakita natin pakita ko sa inyo Galit na galit yung mga Gen Z, no? Kay Bibi Sara. Gen Z yan mga Gen Z yan Sara, magnanakaw. Magnanakaw. Ito, yan. Magnanakaw si Sara Duterte. Diba? Yan yung mga Gen Z. Kaya nga 'di ba nag-away yung mga Gen Z, may mga Gen Z na nakipag-away doon sa mga DDS vlogger. Kasi nang-hijack kayo ng rally. Hindi yun naman rally ang September 21. Rally yan ng mga legit na mga organisasyon na anti-corruption. Kaso, dahil wala kasi kayong tao, every time na nananawagan kayo ng people power, wala kayong tao, kaya hinhijack nyo ang September 21. Nakisali kayo, nakisama kayo sa crowd para sabihin na marami kayo, pagkatapos sigaw-sigaw kayo doon na Marcos resign, Marcos resign. Narinig ng Gen Z. Ang sabi ng inaway yung mga DDS na mga vloggers. Marcos resign, Sara resign, Sara resign. Yun, nag-away. Diba?
Kasi nga, hindi naman nila gustong ipa-resign si PBBM, no? Hindi nila gustong ipa-resign si PBBM. Ang gusto nilang ipa-resign si Sara. Dahil si Sara ang dapat na ipa-resign dahil walang kwenta, palamunin ng taong bayan. Sayang ang pinapasweldo natin sa babaeng yan. Sa totoo lang, sayang ang pinapasweldo natin sa kanya. Walang kwentang vice-presidente. Palamunin ang bugok. Diba? Yan. Meron pa yung Sara dalhin sa mental. Sara dalhin sa mental. Galit na galit yung mga Gen Z. Sara ipasok sa mental. Ano sigaw nila? Sara Duterte ipasok sa mental. Ipasok sa mental. Diba? Yan ang sinasigaw nila. Sara Duterte ipasok sa mental. Ipasok sa mental. So yan ang sinisigaw ng mga Gen Z. So anong sinasabi nitong si Sara na lumalakas na daw ang panawagan ng mga tao na patalsikin daw si PBBM. O di ba? Gaslighter ang dugok. Siya ang gustong patalsikin. Si Sara ang gustong patalsikin ng mga tao. Kaya nga gusto siyang i-impeach. Kasi gusto ng mga tao na patalsikin siya. Pero dahil sa kapal ng kanyang muka, pinagigit-gitan niya yung sarili niya at talagang ginawa niya ang lahat ng paraan para pigilan ang trial. Kasi makapal ang muka niya. Gusto niya 1530, sahod, o 300,000 plus, sahod, kahit walang trabaho, ang kapal ng mukha. Diba? Kapal na mukha. Sumasahod, hindi nagtatrabaho ang bugok. Sayang yung pera ng bayan. Nagpapasweldo tayo sa isang babae na ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika. Hindi na nga siya nagtatrabaho, palamunin na nga natin siya. Aba, tayo pa ang nagbabayad ng kanyang mga security details tuwing namamasyal siya abroad. Wala tayong benepisyo sa kanyang pamamasyal kahit pisong duling may walang investment. Diba? Yan ang vice-presidente natin na bugok, palamunin. Diba? Palamunin ang vice-presidente natin. Bugok, palamunin. Kapal ang mukha. Diba? Kapal ang mukha eh. So, yung sinasabi niya kagabi na lumalakas ang panawagan daw na si PBBM na ipatalsikin, o kitang-kita natin, siya yung gustong patalsikin ng mga Gen Z. Dalhin daw sa mental. Magsikantahan pa yung mga Gen Z sa Sara magnanakaw. Diba? So, kita natin kung sino ang gustong patalsikin ng mga Gen Z. Hindi si PBBM, kundi si Sara. Diba? Yan yun, guys, no? Yan. Kaya nga nakakatawa, no? Nakakatawa siya. Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, Sara magnanakaw.
magnanakaw si Sara. Yan, ba? Magnanakaw. Yan. Ganyan talaga kapag mga magnanakaw, makakapal ang mga muka. Kahit na pinapalayas na ng mga Pilipino, ng taong bayan, pero ayaw pa rin lumayas, no? Kapal ng muka, puro salita, puro bintang, walang ebidensya, no? Yan. Sunog na naman siya kay Auntie Claire. Ang sabi ni Auntie Claire, puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. Sunog na naman siya kay Auntie Claire. Ay, nako. Uy, sandali. Si Peebles Talakaira, gusto daw siya itumba ni Sara. Naku. Ay, wala tayong magagawa dyan. Ganyan talaga, mahilig siya magpatumba. Ganyan talaga sila mahilig sila magpatumba mga mamamatay tao no? Pamilyang mga mamamatay tao. Yan. Ang Pangulong Marcos Jr. ay nakikita natin na tunay na nagtatrabaho at kumakalaban sa korupsyon. News update, ikinalulugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang mga ginagawa ng administrasyon sa gitna ng mga kalamidad. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ito ay sa kabila ng bahagyang pagbaba ng trust rating ng Pangulo nitong September 2025 batay sa survey ng SWS. Mulat na ang mga mata ng mga mamamayan sino ba talaga ang tunay na nagtatrabaho at nagmamalasakit sa kanila at hindi yung pansariling interes lang ang iniisip. Sabi ni Castro. Yan. Correct. Si Sara, puro naman puro pagnanakaw ang alam di ba? Yan. Puro pagnanakaw. No? Yan. Yan, no? Sara magnanakaw. Sara magnanakaw. Sara magnanakaw si Sara. So, mga kaibigan, ang assessment natin dyan, ang assessment natin dyan, mga kaibigan, kung bakit parang bumubuelta ngayon si Sara Duterte, no? Kung bakit niya sinasabi na hindi naman daw siya nagsasabi na BBM resign, no? Bakit siya bumubuelta ng gano'n? Bakit dinideny na niya ngayon na sila ay nagpaparesign sa Pangulo? Bakit? Kasi grabe na ang kanyang kahihiyan. Sobra na ang kahihiyan ni Sara. Kasi guys kita mo 2023 pa lang, hindi nga 2023, 2022 pa lang, pinapabagsak na nila si PBBM. 2022, nandyan pa si Vic Rodriguez. Meron na silang sugar importation. No? Sa sugar importation pa lang, guys, meron na silang articles of impeachment para ipa-impeach si PBBM. Nagplano na sila, nandyan na. In-execute na yung plano. Patanggalin si Martin Romualdez, palitan ni Gloria, para gagawa ng issue si PBBM, ipapa-impeach. Hindi nangyari. Pangalawang kudita sa Congress, hindi na naman nangyari. Na-frustrate si Lustay, tinawag na Tambaloslos, si Speaker Martin Romualdez. Alam nyo guys, si Sara talagang atat na atat. Grabe yung kanyang yung kanyang pagkaatat na maupo sa Malacanang. Super gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya gustong-gusto niya talaga na agawin, ang pagiging Pangulo kay PBBM. Gusto niya agawin talaga. Mang-agaw. Yun lang talaga ang gusto niya. Mang-agaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Kasi nga, alam niya na hindi niya kayang manalo. Alam kasi niya
na wala naman siyang butante. Kaya, eto gagawin na lang niya. Mang-agaw. Tingnan niyo, ugali. Mang-agaw siya. Dahil hindi niya kaya na magpanalo sa kanyang sarili. So, mang-agaw na lang siya. Sabi ni Gwyn, during election, ang slogan, continuity, build. Meron ng build. Saglit, continuity? Continuity ba? So gusto mo ipagpatuloy ni PBBM yung pangungurakot sa gobyerno? Gusto mo bang ipagpatuloy ni PBBM yung ginawa ni Duterte na nangurakot? Anong continuity doon? Anong build doon? Anong nagawa ni Duterte? Anong naitayo ni Duterte? 100%. 3.7 lang ang natapos. My God. Ang hirap kasi sa inyo mga DDS, no? Hindi kayo informed kasi mas pinapaniwalaan nyo ang fake news at mas nakikinig kayo sa mga fake news kaysa sa mga tunay na pangyayari, no? Yan ang hirap sa inyo mga DDS, no? Yan ang hirap sa inyo. Kaya ang dali nyong utuin, ang dali nyong budulin, no? So, papakita ko sa inyo, ha? Yung sinasabi niyong build, ni Duterte, Okay. Nakakaawa kayo mga DDS. Kaya niloloko lang kayo ng mga Duterte, no? Niloloko lang kayo. Pero wala. Talagang wala eh. Yeah. Pakita ko sa inyo. Dito yan. Sa may picture, no? Okay. Minsan nga, iniisip ko kung meron kayong utak eh. Parang ito huwag kayong magagalit Parang qualification yata ng pagiging DDS. Kailangan tanga. Kailangan tanga ka, kailangan bugok ka, dapat hindi ka nag-iisip para ikaw ay tanggapin sa pagiging DDS, no? Dapat hindi ka dapat nag-iisip, dapat wala kang sariling paninindigan, dapat ka lang, yung bang sunod-sunuran, tuta, no? Para maging DDS ka. Dapat ganon, dapat bugok. Ang pagiging DDS, hindi mo kailangan ng talino, no? Pag matalino ka, bawal ka. Bawal ka sa DDS kapag matalino ka. Kailangan bugok ka lang, bugok, no? Para madali kang utuin. Yun ang qualification ng isang DDS. Bugok. Para mabilis utuin. Nagtatawa talaga. Ay, naku. Di ba tama naman? Qualification para maging DDS, kailangan bugok. Tingnan mo palagi kayong niloloko ni Sara. Lagi kayong pinapaasa. Si Duterte na, uuwi na. yung mga bugok naman na DDS, magpo-post, ay, uuwi na si tatay. Tuwang-tuwa yung mga DDS, uuwi na si tatay. Yan. Tapos, nambubus ka na sila sa mga BBM vloggers. Nambubus ka na, pahiya daw kami. Tapos, ano nangyari? Ilang beses na yan ilang beses na uuwi si tatay. Naghahanda na yung mga DDS kasi uwi daw si tatay. Tapos wala. Hindi totoo. Tapos isang na naman, uuwi na si tatay. Naniwala na naman mga DDS. My God. Ilang beses yun
Mahigit 10 beses yun na binudol kayo at inuto, pero naniniwala kayo at tinatanggap nyo ng buong buo. Anong tawag sa inyo? Iba bugok, iba tanga. Ay, mga tanga. Ay, nako. Mga tanga. Yan, ang hirap kasi sa mga bugok, no? Sa mga bugok at mga tanga. Ang bilis maniwala. Kaya naman, kung anong sabihin ng mga kanilang mga puon, naniwala naman kagad sila, di ba? Yan. Okay. Malapit na. Yan. Bira naman kasi, ang dami-dami kong post. Hindi ko tuloy makita yung hinahanap ko. So, sobrang dami kong post. Yan. Okay. Grabe. Dali, research ko na nga lang kaya. Yan. Dami kong post. Super dami. O, kita mo, sinabihan na nga kayo mabuti pa itong si Noel Duterte. Etong pinsang buo ni Sara at pamangkin ni Digong. Sabi niya, Noel Duterte, Dear Davao City, Rodrigo is not going to go home anytime soon. He's going to be at The Hague for a while, then somewhere else should he get convicted. My unsolicited advice, don't waste your votes on him on Monday. He won't be able to claim the victory seat anyway. And you'll just make City Hall more chaotic than it already is. You have a chance to take a different road. Try it. Skip the Dutertes this round and see what happens. Yan po ang sinabi ni Noel Duterte. Pamangkin ni Digong. Yan, oh. Mabuti pa yung pamangkin ni Digong, no? Matino. No? Matino po siya at ikinahihiya po niya ang kanyang uncle. No? Kinahihiya niya ang uncle niya. Kasi aminado po siya ng uncle niya ay killer. Aminado siya, no? Noel Duterte. Aminado po siya. Yan. Nalulungkot siya para sa mga tao sa Davao. Kasi hindi pa daw nagigising. No? Yung mga tao sa Davao. Pero ang alam ko, marami na rin mga tao sa Davao na gising na no? Madami na rin. Yan. Ang sa Davao kasi, ang problema kasi sa mga Davaoenyo, yung mga nandoon, hindi sila nakakarinig ng yung tamang balita. Ang naririnig nila puro fake news. Yun yung pinipid sa kanila, no? Puro fake news. Wala silang naririnig na tamang balita. Kaya hindi nila alam yung dami ng ginagawa ng Pangulo, kung paanong ang Pangulo natin napakaraming natutulungan, o ng mga programa ng gobyerno. Hindi alam ng mga Davaoenyo. Kasi nga sila bombarded sila ng fake news. Puro fake news, fake news, fake news. Umaga, tanghali, gabi, fake news. Tapos ang mga papakinggan, mga DDS vloggers, DDS influencer, puro hatred, puro sama ng loob, puro paghiganti, puro galit kay PBBM, lahat puro ganun. Kaya walang maganda, no? Walang magandang namumutawi sa kanilang mga bibig, walang maganda na instill no sa kanilang isipan, at walang maganda na kumbaga nami-meditate nila, walang maganda, as in wala, no? Puro lang kasinungalingan. Kasi nga yun yung kanilang mga sinusuportahan, sinungaling, no? Yan. Kaya ganun yung nangyari.
Sinungaling ang sinusuportahan at ang pinipid sa mga Dabawenyo ay puro kasinungalingan. Diba? Hindi ko makita, sobrang dami kong ano. Sandali, i-research ko na nga lang. Research ko na lang. Yan. Okay, research ko. Ito. Ito. Yan, okay. Tingnan natin kung ilan ang natapos sa Build program ni Duterte. Yan. Yan, ito. So, ito. Ang sabi po ng DPWH, alam niyo na to palagi ko na itong sinasabi, no? Sa 119 na ipinangako daw ni Duterte, ay 12 lang daw ang tinapos, no? Yan. Only 2 months left before Duterte administration steps down. Ang kanyang official ay nagyabang, no? Nagyabang at nagsabi na golden age of infrastructure daw, no? Ang sinasabi nitong official niya. Alam niyo na kung sino official na yan, no? Sa DPWH. Na itong pinangako daw ni Rodrigo Duterte, golden age of infrastructure, no? Pero, reportedly, mga kaibigan, despite a report by the Department of Public Works and Highways, DPWH, that only 12 out of 119 infrastructure flagship projects were completed to date, totaling to 70.65 billion or 1.4% of the 5.08 trillion total cost of investments to complete the 119 IFPs. 119, 12 lang ang tinapos. 1.4%. Yan ba yung build ni Duterte? Galing yan sa DPWH. Binalita ng GMA. Di ba? Ano masasabi nyo dyan? Yan ba ang dapat na kino-continue? Dapat ba i-continue yan, yung ganyang klaseng trabaho? Puro korupsyon. Korupsyon na nga, bagal pa. Kaya siguro mabagal dahil corrupt. Tapos, alam din ng Duterte, no? Sinabi niya mismo na nakawan, puro daw ghost project sa DPWH. Alam ni Duterte. Pero wala siyang ginawa. Alam ni Duterte, pero wala siyang ginawa. Diba? So, ngayon, anong masasabi niyo? What can you say? Anong masasabi niyo? Sige nga. Anong masasabi niyo? Mga DDS, ng China na lang kayo tumira at magpauto. Tama. Mga DDS sa China kayo tumira at magpauto. Diba? Oy, walang alam si Apricot. Sabi ni Apricot, sabi ni Marcos, mahiya naman kayo. Ano action niya ngayon? Ba? Hindi mo ba alam? Ang dami na nangyari. Hindi mo ba alam? Ang dami na, no? Mga kinasuhan at meron ng mga na-freeze na mga ari-arian. Meron ng nabawi na ari-arian. Marami nang natanggal at nakasuhan. Hindi mo ba alam? Abay, napakatanga mo naman. Ang tanga mo.
Makinig ka kasi ng legit na balita. Huwag kang puro influencer nyo, no? Huwag kang puro DDS influencer, si Maharlika, nakikinig ka kay Harry Roque, nakikinig ka na yung mga Joey, ng mga Sas, mga Kukulukoy, nakikinig ka sa mga real talker, puro mga fake news, nakikinig ka sa mga Jimmy Bondok, mga Vic Rodriguez, nakikinig ka kung kani-kanino mga influencer ng mga DDS, mga walang ginawa kundi paggalitin kayo, taniman kayo ng galit, hatred sa puso nyo. Hanggang sa kamukat-mukat nyo, magising na lang kayo. Puses na kayo ng Diablo. Diba? Puses na kayo ng Diablo. At ang Diablo ang nagpapaikot sa mga utak nyo. Isang araw, magigising na lang kayo. Nandun na kayo sa bubong na exorcist. Bakit? Kasi puro kayo galit, puro kayo hatred. Yan ang mga na-exorcist. Sinasaniba ng masasamang espiritu. Mga Diablo. Oh. Ingat-ingat kayo. Tingnan nyo yung nangyari sa lugar nyo. Oh. Sa kaka-BBM resign nyo, nagkasunog. 2 beses nagkasunog, nagkalipol. Hanggang ngayon, di pa nawawala yung lindol. Maya-maya, lumilindol. Magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo. Magsisi na kayo. Ang masama pa nito, nadadamay yung mga mabubuting tao. May mga mabubuting tao sa Davao, sa Cebu, nadadamay dahil sa mga kasamaan nyo ng mga DDS. Kayo ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng dilubyo ang inyong lugar. Kayo ng mga DDS ang dahilan. Dahil sa ang sasama ng bibig nyo, minumura nyo ang Diyos, kinukurse nyo ang Diyos, ayan ang nangyari sa inyo. Mga DDS. Tapos kumanta pa yung lukring ninyo, yung vice-presidente nyo, kumanta pa. Apoy daw. Kayo daw yung apoy na hindi mapatay. Bad lyrics, demonic singer, demonic lyrics, demonic singer, demonic environment. Diba? Kaya ang nangyari sa inyo, nagkakatotoo. Na talagang kayo ang apoy na hindi mapatay. Impyerno. Diba? Kayo ang apoy na hindi mapatay. Impyerno. Nagkakatotoo na yan sa buhay nyo. Kaya ingat kayo mga DDS. Ingatan nyo yung mga sinasabi nyo. Yung mga panunglo, yung inyong panunglo kay PBBM, yung pangkukulam nyo kay PBBM, meron pa kayong video na yung picture ni PBBM, tapos dinadasalan ninyo pagkatapos inaanuhan nyo ng mga kandila. Nakapalibot kayo na parang mga kulto. Tapos yung mga kandila nyo, pinapatakan nyo yung picture ni PBBM. Tapos kung ano-anong sinasabi nyong dasal na si PBBM ay maganon. Sa tingin nyo ba hindi yan Sa tingin nyo ba, simple lang ginagawa nyo? Oy, may yan, merong consequence yan sa ating spiritual realm na tinatawag. Hindi nyo alam, may consequence yan. Kaya kita nyo, anong nangyari sa inyo? Gaba. Nagabaan. Diba? Kaso, kawawa lang yung mga nadadamay na mga matitino na hindi naman gumagawa ng mga ganun. Kawawa sila kasi nadadamay sila sa ginagawa niyo. Di ba? Magbago na kayo. Ang dami niyong ginagawang kalokohan Ang dami niyong ginagawa. Nagbabiral sa TikTok, nagbabiral sa Facebook. Picture na PBBM Pinapatakan nyo ng mga kandila, nakaikot yung mga DDS, tapos dinadasalan si PBBM na matsugi na daw.
Matinong tao ba yan? Matino ba kayo? Gawain niya ng jablo. Gumagawa kayo ng ritual ng jablo at binabasbasan kayo ng jablo. Be careful. Yung ginagawa nyo, hindi nyo alam. May balik yan sa spiritual realm. May balik yan sa buhay nyo. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Kaya habang ginagawa nyo yan at hindi kayo tumitigil at hindi kayo nag-repent, hindi kayo humihingi ng tawad, patuloy ang dilubyo. Patuloy ang dilubyo sa lugar ninyo. Hanggat hindi kayo humihingi ng tawad sa Diyos. Kaya ingat kayo mga DDS. Patuloy ang dilubyo sa inyong mga lugar. Sabi ko sa inyo ginagawa nyo lang simple ang mga bagay-bagay. Hindi simple ang mga bagay. Napaka-powerful ng ating bibig. Yan ang sinasabi sa Biblia. Pinakamaliit na part ng katawan, pero napaka-powerful. Pero hindi nyo alam yan kasi hindi man kayo nagbabasa ng Bible eh. Wala naman kayong Diyos. Hindi naman kayo naniwala sa Diyos eh. Dahil ang Diyos nyo, ang mga Duterte. Wala naman kayong Diyos eh. Hindi ako naniniwala na may Diyos kayo. Kasi kung may Diyos kayo, hindi nyo ipagtatanggol ang mga pumapatay ng tao. Dapat ang pinagtatanggol nyo, yung mga nabibiktima, mga nabiktima ng war on drugs si Duterte, na hindi naman talaga, wala naman talagang kinalaman. Napakadami niyan. Pero kayo, ang pinagtanggol nyo, yung pumatay. Pero yung biktima, hindi nyo pinagtatanggol. Humihingi kayo ng hustisya para doon sa killer. My God! Killer! Doon sa naging dahilan para mamatay ang 30,000 katao. Yun ang hinihingan nyo ng hustisya. Hustisya para sa kanya? Paano naman yung hustisya para sa 30,000 na namatay? Paano naman yung hustisya para sa mga pamilya ng namatayan? Diba? Baliko ang utak ninyo, mga DDS. Baliko ang utak ninyo. Ito sasabihin ko sa inyo tandaan nyo sasabihin ko. Tandaan nyo to. Hanggat hindi kayo nagre-repent sa mga kasalanan niyo sa Panginoon, yung mga ginagawa ninyong pangkukulang kay PBBM, yung lugar ninyo, patuloy ang dilubyo. Patuloy ang lindol, magkakaroon pa yan ng mga maraming lindol at sunog. Hanggat hindi kayo nagre-repent sa Panginoong Diyos sa mga ginagawa niyong katarantaduhan. Biruin nyo, kinukulam nyo talaga sa PBBM. May naririnig pa ako, dumadaan sa TikTok ko, nagdadasal siya, lalaki. Nagdasal, salamat Lord. Paano daw yung Malacanang daw, doon daw sa bahay daw ni PBBM, ni Romualdez, para daw matsugi. Nag-ano pa siya, salamat Lord. My God, sa tingin mo, ikaw yung dasal mo ay igagrant ng Panginoon? Sa tingin mo, pagbibigyan ng Diyos yung dasal mo? Nagdadasal ka ng masama sa kapwa mo? Sa tingin mo, pagbibigyan ka ng Diyos? Sa tingin mo, matutuwa ang Diyos na nagdadasal ka? Na matigok na si PBBM, si Speaker Martin, na magkalindol pagkatapos bagsakan para matigok. Sa tingin nyo ba mga DDS natutuwa sa Diyos? Kaya ito sasabihin ko sa inyo hanggat hindi kayo nagre-repent sa lahat ng mga ginagawa nyo, hanggat hindi kayo humihingi ng tawad
sa lahat ng mga pangkukulam nyo at pagtutunglo ninyo kay PBBM. Patuloy ang mga lindol, ang mga sunog, dilubyo sa lugar ninyo. Ang nakakaawa lang ay ang inyong mga kapitbahay, na mga matitino naman, na hindi naman gumagawa ng ganon, nadadamay dahil sa inyong kalokohan. Diba? Yun ang totoo. So guys, maraming salamat meron lang akong gagawin, no? Maraming salamat sa panonood. Salamat po sa mga pro PBBM, sa mga loyalista, sa mga Marcos supporters, sa mga kakamping, sa mga dilawan, at maging salamat na rin sa mga DDS na mga bugok, no? Mga bugok na DDS, para magkasilbi naman kayo, paki-double tap naman itong ating video, no? Double tap para kayo ay makapag-like. At paki-share na rin mga bugok na mga DDS para magkasilbi naman kayo. Nood kayo ng nood dito sa channel ko. Hindi naman kayo nagla-like. Wala naman kayong silbi. Paki-double tap at paki-share na rin para kayo ay magkasilbi, mga DDS, no? Maraming po salamat sa mga Marcos supporters, no? Heidi AC, Marcos supporter ako. Salamat. Jason Reyes, salamat, no? Maraming pong salamat sa mga nanonood ngayon. Bye-bye!